Magandang araw and Happy New Year po sa ating lahat. Update lang po sa ating backyard farm ngayong bagong taon. Sa pagpasok nga po ng 2026 ay ito na lang po ang mga natitirang bibi na pambenta. Maliliit pa po kasi yung iba. Medyo marami rin po kasi ang nabenta nitong nakaraang Pasko at bagong taon. Ito naman po yung mga 2 weeks old na mga ducklings. Kasama pa rin po nila yung kanilang nanay, hindi pa sila naawat. Nilabas ko na sila sa kanilang brooding pen para makakain na rin sila ng mga dahon-dahon at mga insekto sa labas. At para makatipid din ako sa mga pagkain nila. Magastos din kasi kung puro feeds ang ipapakain natin. At ito naman po yung mga 3 weeks old pataas na mga ducklings. At ayan din po yung aking barako at mga inahin. At dito nga po sa kulungan ng mga growers ay 30 to 40 pieces na lang po ang natitira dito. Naubos na nga po yung mga pambenta na pangkatay. Mga medyo bata na lang kasi ang mga natira dito. Ang mga pangkatay na lang po na natira ay mga Peking duck. Mahigit 10 piraso pa po yan. Siguro po ay after 2 months ay makapagbenta na po ulit tayo ng mga Muscovy ducks, ng mga bibe na pangkatay. Paghahandaan ko din po kasi yung paparating na mahal na araw. Kaya nag-iipon muna ako ng mga ducklings na papalakihin. Mabuti na lang at hindi ako nawawalan ng inahin na nangingitlog at namimisa. Kapag mayroon pong namimisa, ay maghihintay lang po ako ng 1 week or 2 weeks. At mayroon na naman pong mamimisa na panibago. Kaya hindi po ako nawawalan ng ducklings. From ducklings po ay maghihintay lang po tayo ng 4 to 5 months ay pwede na pong ibenta pangkatay ang mga bibi. At sa Peking duck naman po, 2 to 3 months lang po ay pwede na po silang katayin. Tumitimbang na po sila noon ng 2 kilo hanggang 3 kilo. Mas mabilis po kasi silang lumaki kumpara sa mga Muscovy ducks o mga bibe. At ito naman po yung aking mga alagang hito. 2 months mahigit na po yung mga yan at malapit na rin pong i-harvest. Magti 3 months po sila sa January 21, 2026. Pero magso-sorting na po ako ngayong first week ng January dahil fiesta po dito sa amin at marami pong order. Ang benta ko po sa hito ay 130 pesos per kilo. At kung maramihan naman po ay 100 pesos lang po. Pinapakain ko nga din po pala sila ng mga manok galing sa poultry. Nilalaga ko po muna yung mga manok bago ipakain sa hito para hindi po bumaho yung tubig. Kapag nilaga nga po yung manok ay lumulubog po ito sa tubig kapag hinahagis. Kaya hindi po natin nakikita na kinakain nila yung manok. Ang isa ko nga pong pinapakain pa sa mga alagang hito ay yung mga panis na tinapay galing sa bakery. Mapanood nyo po yan sa ibang mga video dito sa aking YouTube channel. Ito nga po pala yung pinakamadalas kong pinapakain sa aking mga alagang hito. Kasi po ito po yung laging available. Marami po kasi yung bakery na kinukuha na ng mga tinapay. At mura ko lang po nakukuha. O kung minsan ay binibigay na lang po sa akin. Ito naman po yung mga sisiw ng aking native chicken. At papakawalan ko na rin po yan sa labas. Para makakain na rin po sila ng mga damo-damo at mga insekto. At para ma-exercise din sila. At para masanay na rin sila sa lupa. Yung ibang mga inahin ko nga pala na native ay kasalukuyan po nangingitlog at namimisa. Kaya sakto po ngayong tag-araw ay makapagparami ulit tayo ng ating mga native chicken. At ito naman po yung aking mga alagang kambing. Naawat na nga po pala yung mga bisiro sa kanilang mga ina.
At yung barako ay nasampahan na naman yung kanilang ina. Kaya maghihintay na naman tayo ng 5 months at manganak na naman uli yung ating mga inahin. At yung isa ko pang alaga dito sa backyard farm ay itong mga cream dory o pangasius. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga fish fillet. Pero para sa akin, ang pinakamasarap na luto dito ay sinigang sa miso. Hindi siya mahirap alagaan dahil katulad lang din siya ng hito. Carnivore din sila. Kaya kung ano pinapakain ko sa aking mga hito, ay ganoon din ang pinapakain ko sa kanila. Medyo marami rin akong buyer nito. At ang benta ko lang po sa kanila ay 120 pesos per kilo. At ang binibenta ko po sa kanila ay yung 1 kilo, 1 piraso. Ganung size po kasi ang kasarapan sa sinigang. At yun lamang po ang update sa aking backyard farm ngayong pagpasok ng 2026. Maraming salamat sa panonood. Happy farming!